Hello po, kamusta po sa inyo pong lahat? Welcome po sa akin pong YouTube channel, Elias TV7. So ngayon po, pag-aaralan po naman natin, didiscuss ko po sa inyo ang how to overcome burnout biblically. So lately, para bang ang bigat ng lahat. So pagod ka na physically, emotionally, at spiritually. Ako rin, naranasan ko po yan. At akala ko wala nang solusyon. Pero nung bumalik ako sa word ng ating Panginoon, doon ko natagpuan ng tunay na rest at strength. Kaya ngayon, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ako tinulungan ng Diyos na ma-overcome ang burnout. Tara, pag-usapan po natin ito. Alright, welcome back. So, how to overcome burnout biblically. So, number one po ay we need to acknowledge na nararamdaman natin ang burnout. So, acknowledge burnout. So, normal lang po na maramdaman po natin ito. Kahit nga si Propeta Elijah, after niya magpakita ng malaking pananampalataya doon sa Mount Carmel, bigla siya na burnout at humingi pa nga siya ng kamatayan. Makikita natin ito sa 1 Kings chapter 19 verse 4. Pero pinakain siya ng anghel at pinalabas ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa at may solusyon ng Diyos sa ating nararamdamang burnout. Ang unang hakbang sa pagtatagumpay sa burnout ay ang pag-amin sa kalagayan mong ito. Huwag kang matakot na makita o malaman ng ibang tao na ikaw ay napapagod na. Sapagkat ang pagdideny sa realidad ng iyong emotional at physical stress ay maglilid sa pagbaksak mo. Pangalawa, biblical ways to overcome burnout. So come to Jesus for rest. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." So hindi niya sinasabi na pagpagod na tayo, push ka lang. Kundi sabi niya, magpahinga ka sa akin. Kaya nung sobrang pagod ako, dinasal ko, Lord, tulungan mo ako huminto at magpahinga sa'yo. Ang problema kasi sa atin, masyado tayong busy sa maraming bagay. At nalimutan natin na tayo ay tao lamang. We're not superhuman. Okay? So, tayo ay mga tao lamang. And we need to rest. And the best way to do that is to rest in the presence of our Lord Jesus Christ. Wala nang iba pa. Pangalawa, cast your cares on God. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Dati kinikimkim ko lahat ng stress ko. Pero nung sinubulan kong isurrender kay God through prayer, gumaan ang pakiramdam ko. Kaya kapag natutunan mong ibigay at ipagkatiwala sa Panginoon yung mga bagay na nagpapastress sa'yo, gagaan ang iyong pakiramdam. Sabi sa Psalms 55 verse 22, cast your burden on the Lord and He will sustain you. Pangatlo po, remember God's strength, not yours. Nakasulat sa Isaiah chapter 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Hindi mo kailangan mag-push kapag wala ka ng energy. Siya ang nagpapaalala sa kanyang salita na His grace is enough. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, lakas niya, hindi mo lakas. Alright, balik tayo. So, iwasan mo ang pagkakaroon ng messianic complex. So, ito ay isang psychological behavior na kung saan pakiramdam mo na pasan mo ang buong mundo. So, inaako mo lahat ng responsibilidad na hindi mo naman dapat akuin na pakialaman. So, tandaan mo, si Jesus ang Messiah at hindi ikaw. So, kaya huwag mong buhatin ng mga bagay na tanging Diyos lamang kayang bumuhat. So, tiwala lang sa Kanya. Sumunod, Sabat, God's design for rest. So, niutos sa atin ng Diyos ang Sabat. So, ang pagpapahinga sa kapitong araw. Makikita natin ito sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 10. Dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng rest. Kahit isang araw lang na walang work, no pressure, mag-focus sa worship, family at sa sarili. Pumunta sa isang maganda at tahimik na lugar at i-appreciate ang kagandahan ng creation ni God. So, ginawa ko to. At grabe ang naging difference. So, tandaan mo, hindi tayo robot. Ang robot nga nagmamalfunction din, kailangan ng maintenance, tao pa kaya. Kaya take time to rest. Alright. So, community, huwag mag-isolate. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, two are better than one. If either fall, one can help the other up. So, nung na-burnout ako, humingi ako ng encouragement sa church friends. Hindi natin kailangan mag-struggle alone.
Sabi nga sa isang kasabihan, no one is an island. So kailangan natin ng tulong ng ibang tao, lalo na yung mga taong spiritually matured. So sinabi sa atin sa Hebrews chapter 10 verse 25, and let us not neglect our meeting together, but encourage one another. So kailangan mo ang tulong ng ibang tao. Okay, God's promise for you. So kung pagod ka ngayon, tandaan mo ang Jeremiah chapter 31 verse 25. Sabi doon, I will refresh the weary and satisfy the faint. So hindi kanya pababayaan, pahinga ka muna sa kanya at hayaan mong siya ang mag-renew ng strength mo. Kagaya na sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who trust in the Lord will find new strength. So they will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. So they will walk and not faint. So tandaan mo at panghawakan ng mga promises ni God sa kanyang salita. At ito magbibigay sa iyo ng lakas para muling bumangon at magpatuloy sa buhay. Well, sa oras na ito gusto kong pag-pray kayo. So, let's pray. So, alright. So, gusto ko yung ipanalangin sa oras na ito. Lord Jesus, sinabi mo sa iyong salita sa Matthew chapter 11 verse 28 na lumapit kami mga napapagal at nabibigit ang lubha at bibigyan mo kami ng kapahingahan. So oras po ito, nilalapit ko po sa iyo ang mga taong nanonood po ngayon. Sila na nakakaranas po ng burnout. I am praying na bibigyan mo po sila, Panginoon, ng kagaanan ng loob. I pray that you will renew their strength, O Father God. And I'm praying, O Father God, maranasan po nila ang kalakas at kapayapaan nagmumula sa iyo. Sa oras po ito, dinadalayan ko po sila sa iyo, Panginoon. Sa iyong matamis, makapangyarihang pangalan. Amen. So kung napagpala ka sa video ito, maaari lang na i-like at i-share at mag-subscribe at mag-comment ka rin. Ano ba yung verse sa Bible na pinanghawakan mo nung ikaw ay nakaranas ng burnout? So marami pong salamat. Shalom.